Mga kababayan, maraming mga concern ang ating mga kababayan at natutuwa ako ng pagmamalasakit nyo, katulad ng pagmamalasakit ng pamahalang lungsod sa ating mga kawani ng pamahalang lungsod na nasa frontliners. Isa sa mga issues na kinakaharap ng ating mga frontliners ay ang pagbiyahe. That's why, as you can see, your city government prepared some transportation assistance to our frontliners, particularly in the health sectors. At bilang pagtugon pa sa kalalagayan ng ating mga health workers, ako po ay may pinirmahang Executive Order number 17, Series of 2020, kani-kanina lamang. And if I may read, and I'm calling all the attention of all those business establishments that will be mentioned in the said executive order, voluntarily or involuntarily. Executive Order number 17, Series of 2020. An order commanding motels and hotels in the city of Manila as a staging area of health workers of the 6 city hospitals of Manila and other national government hospitals located within the city. Gusto ko po linawin, Ito po ay gagamitin ng ating mga frontliners sa health sector. Mga pasilidad pangkalusugan na pag-aari ng lokal at pasilidad pangkalusugang pag-aari ng nasyonal. We are going to implement this as soon as possible because as we speak, I already directed Manila Health Department through Dr. Pox Pangan and all our directors to take note and submit all the list of our doctors, nurses, and all other health workers in the city government na nakatira sa labas ng Maynila. At ganun din, hopefully by this time, Manila Health Department have called already all hospitals run and operated by the national governments through DOH. And let me continue. Whereas on March 16, Executive Secretary Salvador C. Medellin issued a memorandum directing local government units to adopt and implement therein issued guidelines for enhanced community quarantine over entire Luzon effectively 12 a.m. of March 17, 2020 to 12 a.m. of March 13, April 2020. Whereas said memorandum, among others, suspended the mass public transport facilities of the entire Luzon. Whereas, said suspension has made it difficult for the City of Manila's health workers as well as health workers of the national government to travel to and from their station of work in the City of Manila. Whereas, Section 455, B1, Roman numeral number 7 of the Local Government Code of 1991, empowering city mayor to carry out such emergency measures as may be necessary during and in the aftermath of man-made and natural disaster and calamities. And as you all know, we are under the state of calamity in the city of Manila. Now, therefore, I, Francisco Isko Moreno Domagoso, by virtue of the powers vested in me by law, do hereby order all the motels and hotels in the city of Manila to accommodate the health workers of 6 hospitals of Manila, including those of National Government Hospital as their staging area in going to and coming from the city hospitals and national government hospitals, while the enhanced community quarantine is being imposed
by the government. For the purpose, the concerned city hospital directors are directed to immediately coordinate with the management of this establishment in their respective areas. This executive order shall take effect immediately, done in the City of Manila, 18th of March 2020, signed yours truly. Mga kababayan, sa mga may-ari ng motel, may-ari ng hotel, I hope, in line with the call of the President, to act in unison, in solidarity as Filipinos, I hope you will cooperate with the call of your city. And I am grateful, immediately, some responded already favorable to the executive order voluntarily. And if I may, mga kababayan, kanina po, mga alas 4:20, 4:20 p.m., I have talked to Sogo, Eurotel, Town and Country, for the housing of frontliners, health workers, living outside of the City of Manila. And just to inform you mga kababayan, we have now available in Sogo all the branches inside the City of Manila, 421 rooms. Eurotel, 50 rooms. Town and Country, 60 rooms. This is just an initial phase of our order or direction to give ease to our frontliners, particularly health workers living outside of Manila. Sana po, sana lamang, makipagtulungan kayo. Another item in our report, a very important report, with the concern of the transport sector, who are gravely affected also. As you all know, the national government call your attention na huminto muna kayo sa pagbiyahe. But as we all know, alam naman po natin lahat, ang mga driver ng jeep or pampublikong sakyan, tricycle drivers, sidecar boys, are, hand to mouth yan, araw-araw. Alam ko pong nahihirapan kayo. Huwag ko kayo mag-alala, marami rin pong nahihirapan. But just so you know, para lang maalaman nyo po sa maliit naming kaparanan, kanina, at tinatawagan ko ng atensyon, ang mga kasapi, kanina pong alas 5 ng hapon, kausap ko po ang presidente ng Pasang Mazda at ang Pedjodap para gawin na ang programa natin sa ating mga tinamaan immediately or affected of this quarantine. Akin na lamang pong hinihintay ang mga datos ng kasapi ng ating mga jeepney organization, and I directed Director Dennis Biahe to call for them to submit their list of their membership with regard to tricycles and pedicab, including our e-trikes. Madalit salita, mga driver, pumanatag po kayo. In our own little, sa maliit naming kaparaanan, meron po tayong mga gagawing bagay na maibsan man lamang ang kinakaharap ninyong suliranin patungkol sa kabuhayan. We will try to extend a lending hand to you in line also with the policy of the national government. We will initiate to mitigate the socio-economic impact of this COVID-19 sa buhay natin.
Kaya po, I hope you follow, sumunod tayo sa panawagan ng pamahalaan na tumigil muna tayo sa pagpasada. At in our own little way, sa maliit namin kaparanan, tutugunan namin ang inyong pangangailangan. And I hope by tomorrow, we will have your list. Pangatlo, mga kababayan. Maraming salamat. Maraming salamat kung nakita po ninyo, ako po'y may nilathala sa dyaryo noong isang araw. At nakiusap ng buong kababaang loob na tulungan ang ating mga kababayan na naghahanap buhay sa mga malls or commercial complex sa lungsod ng Maynila na ngayon ay naapektuhan sa pagsarado sa kanilang negosyo. Sa mga nangungupahan sa mga commercial complex, may tumugon na po na ilan sa ating panawagan. Maraming salamat, Robinsons Manila. Sa mga renters ng commercial space sa Robinsons Manila, I hope by this time, alam nyo na po at sinabi na sa inyo na tumugon ang Robinson sa ating panawagan na i-waive muna ang inyong isang buwang upa. Maraming salamat sa 168 Mall. Tumugon na rin po sila sa panawagan ng inyong lingkod na i-waive na rin ang mga upa ng mga commercial complex sa naturang commercial building. At isa pang maliit na korporasyon, Sentimo Drago Rato Properties Incorporated. Tumugon na rin po sila sa panawagan natin na ilibre muna, i-waive muna yung upa ng kanilang mga commercial properties. Sana po mga kababayan, hindi naman siguro kalabisan na minsan kayo'y nakaluluwag sa buhay at nalalaman ko naman, kailangan nyo din yan. Pero mas maraming nangangailangan sa atin at kailangan talaga natin magtulong-tulong, mga kababayan. In our own little way, katulad ng babanggitin ko sa mga sumusunod. At pinagpapasalamat ko na maraming tumutulong ngayon sa lungsod ng Maynila at maraming Pilipino ang nagkukusang tumulong sa bawat ahensya ng gobyerno. Maraming salamat, Mega Sardines. I just received a call, talk to Michelle of Mega Sardines. They're going to send us 15,000 na sardinas, delata na sardinas. Kay Mr. Barton C. at Newton Gunn ng Tatsing Group para sa kanilang donasyon ng 10 garapon ang tig 20 liters ng 100% isopropyl alcohol, 2 units of Miss Cannon spray machine na paparating pa lamang. Sa Philippine National Red Cross Manila Chapter, maraming salamat sa inyo sa 25,000 face mask, medical supplies, alcohol, biscuits, at ready-to-use supplementary foods na magagamit ng ating mga ospital at health workers and frontliners. Maraming salamat sa 1919 Grand Cafe. Nagbigay sila ng benting tray ng tinapay. Sa Ungpin Foundation, 3 units UV Care Room Sterilizer at isa pang 100 piraso na virus blockers. Sa San Agustin Bus, nakita niyo po kanina, para sa pagpapairam ng 4 na units na bus para maging at magamit natin sa paghatid sundo sa ating mga frontliners ng City Hospital. Sa Parinas Bus, sa pagpapairam ng 2 unit na bus para sa at magagamit din natin. Sa NutriAsia, maraming salamat sa 40 cases of Dalandan juice. Kay Mr. George Ko, 6 na kaong family rubbing alcohol. Kay Barangay Chairman Winnie Provido Cruz para sa 5,000 bottles of drinking water. Uratex, maraming salamat sa inyo for 100 rolls of mat.
Ito po ay gagamitin natin kung sakasakali, wag naman sana. Yung ating pong mga evacuation site will be made available. Yung mga rooms na yun ay magagamit for our PUIs kung hindi nakakayanin ng ating mga ospital ang patuloy na pagdami ng mga PUIs cases while waiting for the confirmation of their tests. Maraming salamat, Uratex. Kay General Manager of MMDA, nagpadala siya ng 16 surgical mask. 16,000 surgical mask. At sa DOTR, at sa ating Vice Presidente, Leni Robredo, para sa paglalaan ng alternatibong transportasyon na maaari din magamit ng ating mga health workers. Yan po, mga kababayan, so far. At kung sakali na kayo ay tutulong, nasa screen po ninyo yung online donation na pwede niyong ipadala sa account ng Siyudad ng Maynila sa mga kababayan natin sa buong mundo, sa buong bansa. I hope you can save it. I hope, if I'm not asking too much, any help will do. Mga kababayan, yan na po muna ang ating update. As you all know, sa awa ng Diyos, akin pong pinasasalamatan si Dr. Padilla, 10 ng kanyang mga kasama sa Santa Ana Hospital, at si Engineer Andres for finishing the Manila Infectious Disease Control Center ahead of time. Ngayon po, nagagamit na siya ng mga kababayan nating tinamaan ng COVID-19 virus or coronavirus. Ngayon, mga kababayan, malaking hamon, nakaharapin at labanan ang isang bagay na hindi natin nakikita. Pamisa-misang pa nga, hindi pa natin nararamdaman, pero meron na pala. Yun lang ho, napakahirap ng gampanan na sugpuin yung coronavirus. Pero ang coronavirus, hindi po yan naglalakad. Ang tao naglalakad. Ang coronavirus, hindi po yan lumilipat ng kusa. Kaya gusto ko maunawaan ninyo at nag-iisip pa ako ng mga salitang paano nyo maunawaan sa simpleng pananalita ang ibig sabihin ng social distancing or self-discipline or your personal hygiene. Wala pong gamot ngayon, vaccine, na sasawata sa coronavirus. Pero may mga aksyon na napatunayan na maaari natin kayang gawin, mga kababayan. Kaya hindi ko lubos maisip na iba pa sa inyo, lalo na sa hating gabi, lumalabas pa rin kayo. Hindi ko maintindihan. Kung meron kayong mga bagay na kailangan bilhin, gawin nyo na po sa araw. Huwag na po sa mga oras na hindi po pinapayagan. At lalo lang na-expose yung ating mga frontliners, PNP, barangay officials, SK, lahat sila. They are now given task by the President and yours truly. Please, makisuyo naman. Sumunod tayo. Marami na pong sumusunod. Napakarami pong sumusunod. Pero may ilan pa rin, hindi ko alam anong tigas ng ulo ninyo na kailangan nyo pa rin mahuhuli kayo sa panahon ng curfew, lasing. Anong utak meron ka? Ang taba ng utak nyo? Kung sino man yun. Pero mga kababayan, mga nakikinig, umasa kayo. Mga kababayang nanonood na sumusunod, patuloy namin ipatutupad itong bagay na ito. Para po sa inyo ito at sa mga mahal nyo sa buhay. Hayaan ninyong makagawa, makagalaw ang ating pamahalang nasyonal at lokal sa kanyang tungkulin na i-prioritize ang kaligtasan ng bawat isa.
And the only way to do it is to contain and delay and curve the line of this virus so that we can buy time. Maybe someday, somehow, or in the near future, God will give us a chance again and direct and help and guide those scientists working 24 hours a day just to find the cure. For the meantime, uulitin ko po, ang virus hindi naglalakad. Tao ang naglalakad. Maglayo-layo po tayo. Makinig po tayo. Huwag na nating subukin. Ang lahat to sa huli ang pagsisisi. Kaya po mga kababayan ko, buong kababaang loob, tulungan nyo kaming tulungan kayo. Stay home. Stay healthy. Stay safe. Let us do our job. And in our own little way, sa maliit naming kaparaanan. Lilingunin namin unti-unti ang inyong mga pangangailangan. Aakapin namin ang lahat ng kaya naming akapin. Pero kailangan mauna ang dapat mauna. Ngayon, kalusugan ninyo ang prioridad ng pamahalang lungsod. Hayaan ninyo yung katatayuan naman natin bilang tao, tugunan din ng pamahalang lungsod. Please cooperate. Muli, abangan po ninyo ang mga updates pa dito sa ating lungsod. At kung kayo ay may mga report at patuloy kami nagde-develop ng mga teknolohiya na ipabadit sa inyo ng mabilis ang mga impormasyon at tulungan nyo rin kaming mag-report officially sa aming MAYOC, Manila Emergency Operating Center. Nasa screen po ninyo ang mga number na yan. 24/7 po yan. May sasagot po sa inyo. Please help us report something with regard to COVID-19. Yan po ang purpose niya. So muli mga kababayan, may awa ang Diyos at makaraos naman tayo. At patuloy naman po kami mag-isip ng mga kaparanan at maging bahagi for us to act in unison. So, sa lahat po ng may mga sakit, mga kababayan, naway hagkan kayo ng Panginoon Diyos na sana po'y gumaling kayo agad. Sa mga nahihirapan, bigyan sana kayo ng Panginoon Diyos ng kaluwagan. At nawa, pagpalain tayo ng pong may kapal at patuloy tayong gabayan at bigyan ng lakas ng pangangatawan, kaisipan, na sama-sama nating kaharapin ang hamon na ito. At lagi ko sinasabi sa inyo, mga kababayan kong tagalungsod ng Maynila, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. At sana po, sana lamang, lawakan natin ang ating isipan. Magandang gabi, hanggang sa muli. Ito po ang inyong lingkod. Pagpalain nawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first.